Ikaw kung nagkakanto taklan niyo ha. Malayo ba yung ano? Basa na rin tayo. Yan sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Inadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kay inadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ina ko Diyos, kampo ko kami makasasala. Yan sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kay ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ina ko Diyos, kampo ko kami makasasala. Yan sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kay ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ina ko Diyos, kampo ko kami makasasala. Yan sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kay ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ina ko Diyos, kampo ko kami makasasala. Yan sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kay ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ina ko Diyos, kampo ko kami makasasala. Yan sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kay ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ina ko Diyos, kampo ko kami makasasala. Yan sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kay ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ina ko Diyos, kampo ko kami makasasala. Yan sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kay ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Maya, Santa Maria, Ina ko Diyos, kampo ko kami makasasala. Yan sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Himaya sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Magsubong sa gitsukuran, karon sa gihapon, sa mga tuig, sa mga pagtuigan at tanan namin. O Jesus ko, patawaran kami sa amon ng mga sala at tanan. Luwas sa kami sa kalayo sa impyerno.
Dahil ang tanan ng mga kalag sa langit, labing na may dako kakinahanglan sa isang tangso na kaluoy. O labingpot ni kasing-kasing ni Maria, Iso ang kanan na makasasala. at kaning mga misteryo sa Maya. Amo ang pagkuruna kay Maria Santisima nga rina sang langit at sang duta. Ang may namon niya ka sa mga langit. Pagdayawon ang imong ngalan, mapud sa amon ang imong kinurian. Matuman ang imong pagbuot diri sa duta sinusag sa langit. Hatagan mo kami niyan sa gano'n namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sino nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Nagdili mo kami ipadaog sa mga panulay. Inulong mo lumasod mo kami sa kalapot. Amen. Maghimaya ka Maria nga napuno kay grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Ang ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, iampo mo kaming makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria nga napuno kay grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, iampo mo kaming makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria nga napuno ka sa grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, iampo mo kaming makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria nga napuno kay grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, iampo mo kaming makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria nga napuno kay grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, iampo mo kaming makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria nga napuno kay grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kaming makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria nga napuno kay grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kaming makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria nga napuno kay grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kaming makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria nga napuno kay grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisang Diyos, igampo mo kaming makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay at sa Anak at sa Espiritu Santo. Subong sang ginsuguran sa karon sa gihapon sa mga tuig sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, patawaran kami sa among mga sala nga tanan. Luwas sa kami sa kalayo sa impyerno. Dalha ang tanan ng mga kalag sa langit. Labi lagi na may dako ang kinahanglan sa isang santos na kanuoy. O labing puting kasing-kasing ni Maria. Suwa ang tanan nga makasasala. Maghimaya ka rin na inabis kanuoy, kinabuhi, kinatangis. Dinalauan namon. Maghimaya ka na nagpamalaba kami sa imo. Mga pinanubol mga anak ni Eva. Nagapaningakol kami, nagabako, nagapanangis sining duta nga luhaan. Talaig alam po namon, inilig mo sa amon. Yan ang mga mata mong manuloy. Kasi gusto matapos ang pagsubol mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bumang santo sang tiyan mo. O manuloy-on, o manuklugon, o matamis ng kulay nga Maria. Iloy nga santo santos, igampo mo kami, agod mo tapos kami panghatagan sa mga pinanaktan ni Kristo maamong Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
ginapangabay kung natin tanan yung mag-transfer kita iya sa pihak kasi that is the back part. So iya kita tanan sa pihak mag-transfer. Kung makita natin ito na guide natin sa aton yung mga kanta sa aton yung ladwo. I'm old. Tapi no. Makaroon ay pag-umpisa nyo natin yung programa at mag-umpisa kita sa aton nga national anthem. It will be through a recorded music. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ag makaron ay pagpamatian naton sa anang pagbukas sa rayong nga programa, Reverend Father Ulysses Dalida, the parish priest of St. Isidore the Former Lezo Aklan, and the director of the Social Action Commission. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Nagtitipon tayo ngayon hindi lamang upang itaas ang ating mga tinig, kundi upang itaas ang ating mga puso sa panalangin. Panalangin laban sa katiwalian, panalangin para sa bayan at mamamayan, panalangin para sa kalikasan. Mga kapatid, ang katiwalian ay hindi lang problema ng lipunan o isyu ng gobyerno. Ito ay higit pa sa maling pamumuno. Ito ay gawa ng dyablo. Ang dyablo ay hindi laging dumarating na may sungay o buntot. Minsan, siya ay nakasuot ng barong, pumipirma ng kontrata at tumatanggap ng suhol. Minsan, siya ay bumubulong ng normal lang yan. Minsan lang naman. Gaya ng panlilinlang ng dyablo kay Eva sa halamanan, mula noon hanggang ngayon, ganoon din ang katiwalian. Pinapalitan ang tama ng mali at ginagawang karaniwan ang kasalanan. Sa Ebanghelyo ni San Juan, sinabi ng Panginoong Hesus,
ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at manira. Ito ang layunin ng dyablo. Hindi ba't ito rin ang ginagawa ng katiwalian? Ninanakawan nito higit sa lahat ang mga mahihirap. Pinapatay nito ang buhay at ang pag-asa ng mga inosente. Sinisira nito ang kaayusan at ang kinabukasan ng pamilya at bayan. Ang katiwalian ay sugat na espiritual na hindi kayang pagalingin ng batas o pulisiya lamang. Sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Kaya gamitin ninyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos at manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Ipanalangin ninyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya, patuloy kayong manalangin. Kaya mga kapatid, ngayon, ipinapanalangin natin ang mga opisyal ng pamahalaan. Kailangan nating ipanalangin ang ating mga opisyal dahil sa likod ng bawat titulo, sa likod ng bawat posisyon ay isang kaluluwa, isang taong nilikha rin ng Diyos, may damdamin, may kahinaan at nangangailangan ng gabay, nangangailangan ng panalangin, nangangailangan ng tulong at ng habag ng Diyos. Magreklamo tayo sa kanila, magkomento tayo sa kanila, pero ipanalangin din natin sila. Ayon sa unang sulat kay Timoteo, sabi ni San Pablo, una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ayon sa aklat ng Kawikaan, ang katwiran ay nagpapalakila ng bansa, ngunit ang kasalanan ay kahihiyan ng alinmang bayan. Kapag ang mga pinuno ay inuuna ang sarili kaysa sa bayan, ang dyablo ang may hawak ng malibela. Walang ekonomiya ang aangat, walang kapayapaan ang magtatagal, at walang pagbabagong mangyayari habang ang katiwalian ay nananaig. Ikalawa, ipanalangin natin ang mga nagsusulong laban sa korupsyon. Ang paglaban sa korupsyon ay madalas na mapanganib. Ang mga nagsasalita ng totoo ay maaaring libakin, takutin, patahimikin o patayin. Ang mga whistleblowers, matuwid na opisyal at matatapang na taga-reforma, madalas silang nag-iisa, pagod at natatakot. Ang panalangin ang kanilang lakas, ang panalangin ang nagpapalakas ang kanilang tapang kapag nauubos ang suporta ng tao. Ngayon, tayo ay nakikiisa sa kanila sa espiritu at pananampalataya. Ipinapaalala ng panalangin na hindi sila nag-iisa sa laban. Kasama nila tayo at kasama nila ang Diyos. Ipinapanalangin natin ang mga sangkot sa korupsyon. Maaaring mas madali para sa atin ang kumundina kaysa ipanalangin ang mga taong gumawa ng masama. Ngunit ang panalangin ay hindi kahinaan. Ito ay espiritual na pakikipaglaban. Kapag ipinapanalangin natin ang pagbabalik loob ng mga tiwaling opisyal, hinihiling natin sa Diyos na disturbuhin ang kanilang puso, gisingin ang kanilang budhi at ilapit sila sa liwanag ng katotohanan. Sapagkat ang tunay na katarungan ay hindi lamang parusa. Ito ay paanyayang magbalik loob sa Diyos at siyempre magbalik ng kanilang ninakaw na yaman at tuon sa loob ng kulungan pagdurusahan ang krimen na kanilang ginawa.
Tulad ni Zaccheo, ang punong maniningil ng buhis na naging bukas palad. At ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, sinabi niya sa Panginoon, "Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking tinatangkilik at ibibigay ko sa mga dukha anuman ang aking nakuha sa pamamagitan ng maling paraan. Sa sinuman ay ibabalik ko ng makaapat na ulit." Ipinapanalangin natin na tayo ay maging mamamayang may kadurungan at pagkilatis. Tayo po ay nabubuhay sa panahon ng ingay. Bawat araw may bagong balita. Ang social media, tuloy-tuloy ang pagbaha ng opinyon. Ang mga politiko, tila laging may pangakong bago. Pero ang katotohanan ay madalas nawawala sa gitna ng lahat ng ito. Kaya ngayon, higit kailanman, kailangan nating manalangin para sa katalinuhan at pagkilatis. Hindi lamang bilang mga individual, kundi bilang mamamayan. Kung wala tayong pagkilatis, madali tayong matangay ng emosyon, maling impormasyon o fake news, o pansariling interes. Ang pagkilatis ay nagtuturo sa atin na mag-isip bago kumilos, makinig bago magsalita, at hanapin ang katotohanan. Ang mabuting pamahalaan, mabuting pulisiya at mabuting lipunan ay nagsisimula sa mga taong ginagabayan ng karunungan, hindi lang ng damdamin. Ikalima, at ito po ay pangtapos. Ang korupsyon, ipinapanalangin natin ang kalikasan. Ang korupsyon, ang pagkasira ng kalikasan at ang pagdurusa ng mahihirap ay magkakaugnay. Kapag ang kapangyarihan ay ginagamit para sa pansariling interes, inaabuso ang kapwa at ang kalikasan. Sinabi ni Pope Francis sa Laudato Si, ang panaghoy ng kalikasan at ang panaghoy ng mga mahihirap ay iisa. Kapag ang mga opisyal ay tumanggap ng suhol, nabubuksan ang pinto ng iligal na gawain, nasisira ang kalikasan. At sino ang unang naapektuhan? Ang mga mahihirap. Sila ang unang pinaparusahan at ang huling pinapakinggan. Ang panalangin ay tumatawag sa atin na pangalagaan ng kalikasan at alagaan ang mga dukha na labis na naapektuhan. Mga kapatid, ngayon habang pinagsasama-sama natin ang ating mga tinig sa panalangin, tandaan natin, ang panalangin ay hindi kapalit ng pagkilos. Ito ay nagpapalakas sa ating determinasyon. Ang panalangin ay hindi dahilan para manahimik. Ito ay nagpapalakas ng ating tapang. Ang panalangin ay hindi agad na nagpapabago ng sistema. Ito ay nagpapabago ng puso. At mula sa nagbabagong puso, lumalabas ang tunay na pagbabago. Gibain natin ang trono ng dyablo sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at gawa ng kabutihan. Ang bawat matuwid na gawa, kahit na maliit o hindi pinapansin, ay isang pag-atake sa kaharian ng dyablo. Mga kapatid, ang katiwalian ay gawa ng dyablo, ngunit ikaw at ako, tayong lahat, ay gawa ng Diyos. Nilikhang maging kawangis niya upang itanghal ang kanyang katuwiran. At sana mula ngayon, lumakad tayo sa liwanag, magsabi ng totoo, tanggihan ng kasamaan, at tandaan, maaaring kumilos ang dyablo pero mas makapangyarihan ng Diyos. Sabi ng Panginoong Yesus, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at manira. Ako ay naparito upang sila ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Maraming salamat po at naway pakinggan ng Panginoon ang ating mga panalangin. Kabugin niya, salamat Father Yuli. Ag makaron aton man nga pagapamatian rong pastoral letter it aton yung mga obispo sa bilog nga Pilipinas. Agraya ay pagabasahon katon ni Reverend Father John Jerome Velarde,
through Parish Team Moderator at Cathedral of St. John the Baptist. Call to action, a day of prayer and accountability against corruption. Dear brothers and sisters in Christ, as bishops, we call on everyone to join us in a peaceful gathering called the Trillion Peso March, a day of prayer and accountability. This gathering is not a political spectacle, but a moral stand. It is a moment of prayer, solidarity, and action against the entrenched culture of corruption that robs our people of dignity, deepens poverty, and betrays our future. We must resist opportunists who exploit our outrage for selfish gain, while reminding our leaders that accountability must be pursued through due process within the bounds of our Constitution and the rule of law. Our purpose is not to destabilize, but to strengthen our democracy. Let us come together as one people of God, united by faith and concern for the common good. In our recent pastoral letter, Beyond Survival, we propose concrete steps that now find their moment. Number 1, be vigilant and vocal. Do not allow cynicism to numb our outrage. Number 2, reject patronage politics. Refuse to sell your votes or trade them for favors. Demand integrity in leadership. Number 3, model honesty in daily life. Integrity begins in our families, classrooms, workplaces, and barangays. Number 4, build communities of truth. Share only verified information, counter lies, and expose cover-ups. Number 5, join civic and parish initiatives. Work with movements for good governance, ecological justice, and social renewal. Number 6, support an independent probe. Unite in calling for a truly independent investigation of corruption in flood control projects and budget insertions. Number 7, demand justice, not impunity. Call for criminal charges against those who systematically plunder public funds. Number 8, lead by example in the church. Let our parishes and dioceses practice transparency and accountability. And number 9, live modestly, resist excess. We appeal especially to leaders in government, business, and church to embrace simplicity and solidarity with the poor. We especially appeal to our male and female consecrated persons, the seminarians and their formators, our Catholic school communities to actively participate. Your prayer, witness, and presence are invaluable signs that integrity and holiness are at the heart of Christian discipleship. We also welcome the presence of many honest and hard-working government employees and officials. Your participation testifies that not all in government are corrupt, and that reform is possible when conscience is alive. A word to the youth. Young people, we entrust to you a special mission. As Jesus said, be innocent as doves and clever as serpents, from Matthew 10, verse 16. You have in your hands a power no generation ever had, the digital space. Use it wisely and courageously to document truth, to expose wrongdoing, and build communities of conscience. But remember,
Your strength is not in rage, but in steadfast hope. Not in violence, but in truth and solidarity. Beloved brothers and sisters, corruption is not just about stolen money. It is about stolen futures, flooded homes, poisoned lands, wasted opportunities for our children. We issue a serious appeal to our legislators, independent oversight bodies, and prosecuting agencies. Expedite the process of investigation and accountability. Ensure that government contracts are executed with transparency and integrity, devoid of graft and corruption. Our people deserve concrete solutions, not empty rhetoric, not endless political grandstanding, not the usual delaying tactics. Enough is enough. We will no longer accept that this investigation simply die a natural death, like so many before it, that eventually ended in political accommodations and compromises. And to those who have enriched themselves at the expense of the poor, we echo the call of Jesus to Zacchaeus. Come down. Come down from your arrogance and greed. Choose conversion. Make restitution and repair the damage you have caused. There can be no true peace without justice, and no justice without repentance. Let us not meet corruption with apathy or violence, but with faith, courage, and unity. Let us raise our voices in prayer, in conscience, and in peaceful action. Let our gathering be a sign that the Filipino people, guided by faith, will no longer be passive. Let us stand firm for truth, justice, and renewal. Together, let us be innocent as doves, clever as serpents, and builders of a nation where justice and honesty prevail. For the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Pablo Virgilio S. Cardinal David, Bishop of Caloocan, CBCT President. Abogin niya salamat, Father J. Ag makaroon ay pag-umpisahan nyo natin, ro sunod-sunod natin nga pagpangamuyo para maging guided kita sa matabo. May aton nga 5 ka mga petitions or 5 ka mga intentions sa raya nga aton nga prayer rally. Ag may aton nga mga prayer leaders nga naka-assign para mag-lead katon sa raya nga mga petitions. Kada matapos do pagpangamuyo, hay may iga-flash kita nga kanta. So kung kaantigo kita, hay magsunod kita sa pagkanta. At pagkatapos nga ma-play ro kanta, o pagkatapos kita nga makakanta, hay magahipos kita sa makadali. At bago kita mag-proceed sa masunod nga pangamuyo, hasta makumpleto naton ruming 5 ka mga pangamuyo. Panalangin para sa mabuting pamamahala. Habang
lumilipat tayo mula sa pagninilay patungo sa pagkilos. Nagkakaisa tayo upang itaas ang ating mga tinig sa panalangin. Naniniwala tayo sa kapangyarihan ng panalangin na magpabago ng mga puso at ng mga bansa. Ngayon, ialay natin ang serye ng mga taus-pusong petisyon. Bawat isa'y nakaugat sa katotohanan ng salita ng Diyos. Habang hinihingi natin ang kanyang awa at gabay sa ating pakikibaka para sa mabuting pamamahala. Panalangin para sa pagpapagaling ng bansa mula sa korupsyon. Pagbasa sa banal na kasulatan. Kung ang bayan ko na tinatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ang aking mukha at tatalikod sa kanilang masasamang lakad, akin silang diringgin mula sa langit, patatawarin ang kanilang kasalanan at paggagalingin ang kanilang lupain. Panalangin. Maawaing Diyos, ang aming mga puso ay nananabik para sa aming bansa na tinamaan ng kanser ng korupsyon. Nakikita namin ang sakit, ang kawalan ng katarungan at ang pagkasira na idinulot nito sa aming lipunan. Ang paghihirap ng mga dukha, ang kawalan ng mga pangunahing serbisyo at ang pagkawala ng tiwala. Lahat ng ito ay direktang resulta ng kasakiman at pagiging makasarili na nag-ugat na. Nagpapakumbaba kami sa iyo ngayon, kinikilala ang aming mga sarili naming pagkukulang. Patawarin mo kami sa mga panahong nananahimik kami, sa mga panahong tinalikuran namin, at sa mga panahong inunan namin ang aming sariling kaginhawaan kaysa sa pangangailangan ng aming komunidad. Hinihingi namin ang iyong banal na interbensyon upang pagalingin ang aming bayan. Nananalangin kami sa iyo na alisin ang takip sa aming mga mata at sa mga mata ng aming mga pinuno upang makita namin ang katotohanan at tumalikod sa aming masasamang pamamaraan. Panginoon, bigyan mo kami ng biyaya na makilala ang korupsyon bilang isang kasamaan
upang kamuhian ito sa lahat ng anyo nito at upang italaga ang aming sarili sa isang buhay ng integridad. Nananalangin kami para sa isang bagong panahon ng katapatan at transparency, kung saan ang paglilingkod sa publiko ay isang marangal na tawag, hindi isang daan na iligal na kita. Pagalingin mo ang aming bayan, O Panginoon, at ibalik kami. Nananabik kami para sa isang bansa kung saan ang katarungan ay umaagos na parang ilog at ang katuwiran ay parang hindi natutuyong sapa. Nananalangin kami para sa isang kultura ng integridad na magkaugat, kung saan ang bawat mamamayan mula sa pinakamataas na opisyal hanggang sa pinakasimpleng tao ay nagpapahalaga sa katapatan at pananagutan. Naway, umunlad ang aming bansa sa ilalim ng iyong mapagbantay na pangangalaga at naway mapapurihan ang iyong pangalan sa lahat ng aming ginagawa. Amen. Panalangin para sa pagbabagong loob ng mga tiwaling opisyal. Pagbasa sa banal na kasulat. Ang puso ng hari ay tulad ng agos ng tubig sa kamay ng Panginoon. Itinatabi niya ito saan man niya naisip. Panalangin. Panginoon, alam namin na ang mga puso ng lahat ng tao ay nasa iyong mga kamay. Itinataas namin sa iyo ang lahat ng mga sangkot sa tiwaling gawain. Lalo na ang mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Maaaring mukhang wala na silang pag-asa, naligaw sa isang bitag ng panlinan at kasakiman. Ngunit alam namin na walang imposible sa iyo. Hinihiling namin na abutin mo ang kanilang mga puso at isipan. Sirain ang kadilimang bumabalot sa kanila at dalhin sila sa liwanag ng iyong katotohanan. Palambutin ang kanilang mga puso at sirain ang kanilang kagustuhang gumawa ng masama. Nananalangin kami na makaranas sila ng isang tunay at malalim na pagbabagong loob. Isang pagbabagong magtutulak sa kanila na ipagtapat ang kanilang pagkakamali. Gumawa ng kabayaran at italaga ang kanilang mga buhay sa paglilingkod sa iyo
at sa mga tao. Ipakita sa kanila ang kawalan ng saysay ng isang buhay na binuo sa masamang yaman at ang kagalakan na nagmumula sa pamumuhay ng may layunin at integridad. Nawa ang kanilang mga nabagong buhay ay maging isang makapangyarihang patotoo sa iyong kapangyarihan at biyaya. Isang buhay na patotoo na walang sino man ang hindi kayang tubusin. Ibalik ang kanilang mga puso, O Diyos, at gamitin sila bilang instrument ng iyong kapayapaan at katarungan. Sa halip na pagsamantalahan ang mga mahihirap, naway maging tagapagtanggol sila. Sa halip na bumuo ng kanilang sariling mga imperyo, naway italaga nila ang kanilang sarili sa pagtatayo ng bansa. Nananalangin kami na matagpuan nila ang isang kagalakan sa paglilingkod sa iba na higit pa sa anumang kasiyahan na may ibibigay ng yaman o kapangyarihan. Amen. Panalangin para sa tapang at integridad ng mga lingkod bayan. Pagbasa sa banal na kasulatan. Ang masama ay tumatakbo kahit walang humahabol, ngunit ang matuwid ay matapang na gaya ng leon. Panalangin. Amang nasa langit, itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming mga lingkod bayan na nagsisikap na gawin ang tama. Mahal naming Diyos, bigyan mo ng katatagan at tapang ang bawat leader upang tapat nilang maisagawa ang kanilang tungkulin. Gabayan mo sa pagpapasya na laging naaayon sa iyong kalooban at para sa ikabubuti ng lahat. Alam namin na naharap sila sa matinding panggigipit upang ikompromiso ang kanilang mga prinsipyo at madalas na tinatakot dahil sa pagsasabi ng katotohanan. Hinihiling namin nabigyan mo sila ng tapang ng isang leon upang mananatili sila sa kanilang mga paninindigan anuman ang kapalit.
maging kanilang kalasag at tagapagtanggol laban sa lahat ng pinsala, pisikal man o espiritual. Palakasin ang kanilang paninindigan na labanan ang tukso at maglingkod ng may di natitinag na integridad. Nananalangin kami para palakasin ang kanilang loob na labanan ang tukso, talikuran ang mga suhol at maglingkod ng may di natitinag na katapatan. Naway ang kanilang moral na kumpas ay gabayan lamang ng iyong salita at ang kanilang mga aksyon ay maging isang buhay na refleksyon ng iyong katwiran. Protektahan ang kanilang mga pamilya at ang kanilang kagalingan upang hindi sila ma-blackmail o pilitin na gumawa ng mali. Nawa ang kanilang awa at dedikasyon sa integridad ay maging kanilang pinakamalaking asset at pinagmumulan ng lakas. Panginoon, magbangon ka ng isang bagong henerasyon ng mga pinuno, mga lalaki at babae na maging matuwid. Nananalangin kami na magbigay ka sa kanila ng inspirasyon, kapangyarihan at karunungan na kailangan nila upang pamunuan ang aming bansa tungo sa isang hinaharap na malaya mula sa korupsyon. Nawa ang kanilang mga matuwid na aksyon ay maging isang liwanag sa kadiliman, nagbibigay inspirasyon sa iba, na sundin ang kanilang halimbawa at maniwala na ang isang mas mahusay na paraan ay posible. Amen.
manalangin para sa matalino na mamamayan at matapat na halalan. Pagbasa sa banal na kasulatan. Ang katwiran ay nagpapataas sa isang bansa, ngunit ang kasalanan ay kahihiyan sa anumang bayan. Panalangin. Panginoon, alam namin na ang kapalaran ng isang bansa ay nakasalalay sa mga pagpili ng mga tao nito. Nananalangin kami para sa isang marunong na mamamayan, isang mamamayan na hindi madaling manipulahin ng mga kasinungalingan, walang laman na mga pangako o mga pampolitika na gimmick. Buksan mo ang aming mga mata, O Diyos, upang makita namin ang nasa kabila ng mga kaakit-akit na talumpati at malalaking kilos, at sa halip ay tumuon sa karakter ng isang pinuno sa kanyang kasaysayan at sa tunay na karunungan o dedikasyon sa paglilingkod sa kabutihan ng publiko. Bigyan mo kami ng karunungan na pumili ng mga pinuno na nagtataglay ng katwiran at may tunay na puso para sa mga tao. Nananalangin din kami para sa matapat na halalan. Alam namin na ang isang dinayang halalan ay isang panununyo sa demokrasya at isang pinagmulan para sa higit pang korupsyon. Hinihiling namin ang iyong banal na interbensyon upang protektahan ang aming mga proseso ng halalan mula sa lahat ng anyo ng pandaraya, manipulasyon at karahasan. Ibunyag ang mga balak ng mga nagnanais na baluktutin ang kalooban ng mga tao at hayaan na ang bawat balota ay mabibilang ng makatarungan at wasto. Nawa, ang boses ng mga tao ay marinig ng malinaw at walang hadlang. Gabayan mo kami, O Panginoon, upang gampanan ang aming tungkulin bilang mapagmatsyag at responsableng mga mamamayan. Itanim sa amin ang isang pagmamahal para sa katarungan, na isabuhay ang katapatan at gampanan ang tungkulin bilang mamamayan, ang pagbabantay sa katotohanan, pakikilahok sa pamahalaan, sumunod sa mga batas, pagpaparaya sa pananaw ng iba, at pagwawasto sa mga mali, at paggawa ng tama. Naway, hindi kami maging kampante, kundi maging aktibong kalahok sa kapalaran ng aming bansa, pananagutin ang aming mga pinuno, at hilingin ang integridad. Nananalangin kami na sa pamamagitan ng aming kolektibong karunungan at ng iyong paggabay,
ibigay karangalan sa iyong pangalan. Amen. Panalangin para sa proteksyon ng mga likas na yaman. Pagbasa sa banal na kasulatan. Ang Panginoon ang nagmamay-ari ng mundo at ng lahat ng narito, ng sansinuko at ng lahat ng naninirahan dito. Panalangin. Diyos na manlilikha, ipinagkatiwala mo sa amin ang pangangalaga sa magandang mundong ito, ang aming tahanan. Nagluluksa kami sa pagkawasak na dulot ng kasakiman at korupsyon, ang paglapastangan sa aming mga kagubatan, ang pagdumi ng aming mga ilog, at ang pagnanakaw ng aming mga likas na yaman. Ang mundo ay umiiyak sa sakit mula sa mga pang-aabuso ng iligal na pagtotroso, pagmimina at pangingisda. Lahat ay dulot ng tiwaling gawain. Hinihiling namin ang iyong awa sa aming planeta at para sa isang pagbabago ng puso sa mga sumasamantala dito, para sa pansariling pakinabang. Nananalangin kami para sa proteksyon ng aming kapaligiran mula sa lahat ng nagnanais na magnakaw dito. Palakasin ang paninindigan ng mga environmentalist, mga leader ng komunidad, at mga ahensya ng gobyerno na nakatuon sa pagprotekta sa aming likas na yaman. Bigyan sila ng mga kinakailangang kagamitan at tapang na kailangan nila upang manindigan laban sa makapangyarihang mga interes at ipatupad ang mga batas na nagpoprotekta sa aming mga ecosystem. Naway, ang kagandahan ng aming lupain ay mapangalagaan para sa mga susunod na henerasyon. At naway, matuto kaming maging mas mahusay na mga katiwala ng iyong nilikha. Sa huli, hinihiling namin na baguhin mo ang puso ng mga tumitingin sa aming planeta bilang isang mapagkukunan lamang ng dapat pagsamantalahan. Tulungan silang makita ang malalim na halaga sa bawat puno, bawat ilog, at bawat hayop. Hindi lamang para sa kita, kundi bilang isang refleksyon ng iyong banal na gawa. Naway, ang aming kolektibong pagsisikap ay humantong sa isang na bagong pagpapahalaga para sa kapaligiran at isang dedikasyon sa pagprotekta nito mula sa mga mapanirang epekto ng korupsyon. Amen.
sa record, paraiso, a place where dying river ends. No birds dare fly over paraiso, no space allows them to intrude the smoke that screens the air, the grass that's never there. And if I could see a single bird, what a joy it's time to write some words and create a simple song to be heard by the rest of the world. I live in this land cold, but I'm so in a house
halin sa Pian Anwang at sa Aklan Catholic College. Prayer Rally Statement of Aklan Catholic College against corruption in flood control projects and the diversion of the education budget. We, the Aklan Catholic College community, united in faith and mission, raise our voice against the rampant corruption in flood control projects funded at the expense of education. The Philippine Constitution clearly mandates the state shall protect and promote the rights of all citizens to quality education at all levels, and that education must receive the highest budgetary priority. To slash the education budget and divert it to corruption-tainted projects is both a betrayal of the Filipino learner, the hope of the fatherland. Yet corruption robs our youth of this future. The prophet Isaiah warns, "Woe to those who make unjust laws, to those who issue oppressive decrees, to deprive the poor of their rights." Pope Francis affirms, corruption is a cancer that robs us of hope. We must say no to corruption, beginning with ourselves. EDCOM 2 has already identified the crisis of miseducation. Instead of rebuilding education, corruption further weakens both public and small Catholic schools, undermining the nation's growth. Catholic education stands for justice, compassion, solidarity, and stewardship, values gravely contradicted by corruption. God entrusted us with His creation. The Lord God took the man and put him in the garden to till it and keep it. As Gaudium et Spes reminds us, the earth and its goods are for all, not for the greedy few. We are called to explore, not to exploit, to share, not hoard, to serve, not to steal. Therefore, we condemn corruption in all its forms and demand that education be restored to its rightful place as the nation's highest priority. But change must also begin with us, in our homes, in our schools, and daily dealings, by living truth, fairness, and justice. For education, for the youth, for the nation, let us begin with ourselves until corruption has no place in our land. And may God, the source of all good, the shepherd of His people, and the Lord of history, bless our efforts and lead us to renewal. Aklan Catholic College, Pro Deo et Patria. Pian Anwang statement of call for change. Pian Anwang's standing as a collective conscience of the people raises its voice in faith and truth. Today, we proclaim a call for conversion, renewal, and decisive action against the evil of corruption and continues to destroy the moral fabric of our nation. On this day, September 21, we gather as one people of faith in prayerful and peaceful action against the unabated and blatant corruption in our country. The substandard and ghost flood control projects, amounting to trillions of pesos, stands as glaring symbols of greed. These are not only scandals, but also a grave insult to the hard-working Filipino who struggle each day to uplift life in dignity, only to see
taxpayers' money stolen and flaunted by heartless officials and contractors. Sacred scripture reminds us, and I quote, "Woe to those who enact unjust statutes and who write oppressive decrees." As Pope Francis declares, and I quote, "Corruption is a form of blasphemy. It is a disease that robs us of dignity and poisons society." This is a national shame for a people deeply rooted in Catholic heritage. Once again, we are reminded that faith and morals seems disconnected in our public life. Scandals recur, reforms are promised, yet the cycle of corruption continues. As the saying goes, the same dog with a different color. Have we truly learned nothing? We come to pray, but prayers alone is not enough. Faith by itself, if it has no works, is dead. James chapter 2, verse 17. Prayer must be a wellspring of action. What we believe must be what we practice. What we profess in faith must be witnessed in moral living. As the Second Vatican Council teaches, the split between the faith which many profess and their daily lives deserves to be counted among the more serious errors of our age. Gaudium et Spes. True change begin not in grand gestures, but in small, consistent steps in our homes, in the values we teach our children, in our honesty of our daily transaction, in the integrity of our words and deeds. Yes, none of us is perfect, but with God's grace, we can begin to change our society so desperately needs. Our prayer at the time, one act of honesty at the time, one courageous witness at a time. As the Catechism reminds us, sin makes men accomplices of one another and causes conspicuous violence and injustice to reign among them. Yet grace abounds where hearts are open to God. It is our hope that this gathering will not be a fleeting moment, but a true turning point. Let this be the start of a new chapter where I change, we change, the nation changes, and humanity is renewed by the grace of God. We stand today as one nation, one people, united in faith under one God, issued by Pio XI. Makaron ay pagbasahon man katon ni Reverend Father Nico Awatin through Covenant for Integrity and Renewal Against Corruption for a Change of Heart and Nation. Ang pagkatapos na mabasa ni Father Nico, raya nga ng Covenant, ay magataon si Father Ulysses Dalida kwa ng final blessing at kita rayong tanan ay ginakangay sa pag-adto sa printed simbahan para sa Covenant signing. Covenant for Integrity and Renewal Against Corruption for a Change of Heart and Nation. Kung magbabago ang puso, magbabago ang bayan. If hearts change, the nation will change. We confess with humility that corruption in our land persists, not only because of dishonest officials and greedy contractors, but also because of our silence, our tolerance, and sometimes our participation. When votes are bought, when projects are ghosted, when structures collapse, when medicine is overpriced, when procurement officers connive with suppliers, our nation is wounded, our poor
suffer, and God is dishonored. Today, we raise our voice in unity. Enough. Our convictions, corruption is sin. It is theft from the poor, injustice to the vulnerable, and betrayal of the common good. Integrity is non-negotiable. Public service is sacred. Every peso stolen is food taken from the hungry, books from children, medicine from the sick. Silence is complicity. To stay quiet in the face of corruption is to share in its guilt. Our commitments to reject corruption: we will not give, take, or tolerate bribes, SOP percentages, rigid biddings, ghost projects, overpriced supplies, or substandard works. To monitor and expose, we will watch over government projects, school and hospital supplies, and procurement processes. We will speak up against anomalies. To support whistleblowers, we will stand by those who bravely report corruption, offering moral, legal, and spiritual support. To educate and inform, we will guide voters, professionals, and youth in integrity, in God to heal our land and transform hearts, starting with our own. Our call: we call on government officials to serve with honesty, transparency, and accountability. Contractors and suppliers to deliver fair, quality work without bribes or collusion, and reasonable or competitive price for goods. Citizens and voters to stop selling their vote and conscience for money or favors or accept bribes. Clergy and faith leaders to proclaim courageously that corruption is a sin and integrity is a Christian duty. Our nation beginning with us. Amen. Our declaration today we declare a movement of renewal, repentance, and reparation. We will no longer be silent. We will no longer tolerate corruption. We will live integrity. We will demand transparency. We will build a nation with clean hands and pure hearts. The final blessing will be given to us by Reverend Father Nico Awad. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thanks be to God. Thanks be to God. Makaron ay ginakangayrotanan sa pag-adto sa printed simbahan para sa aton nga covenant sign. Abugid nga salamat sa inyo nga pag-atender sa raya nga aton nga giniwa nga prayer.